Lucas POV. Si Kuya Robin na nga lang pag-asa ko ngayon. Siya ang nag-iisang taong pwede ko makapitan sa pagbulusok na kalagayan ko. Biglain nagkaroon ng liwanag ang walang direksyon ng buhay ko nang tulungan niya ako kanina. Sa pagpasok ko ngayon sa bahay niya, ay pakiramdam ko'y kahit paano, may natitirang pag-asa para sa akin na makaahon sa magulong buhay na meron ako sa kalsada. Mahirap ipaliwanag sa ibang nararamdaman ko, lalo na at para sa mga taong hindi makaranas sa kalagayan ko, ay walang halaga ang ganito mga simpleng bagay. Para sa akin, ay isang napakalaking biyaya ang natatanggap ko matapos na tulungan ako ni Kuya Robin at iuwi sa bahay nito para may pansamantala akong tuluyan habang nagpapagaling ako. Lucas, halika nga. May mga damit akong hindi na ginagamit, baka mag-asya sa'yo. Tawag ni Kuya Robin sa akin na nasa loob ng silid na pinasukan nito. Agad na pumasok ako at nakita ko na ilan sa mga damit nga nito ang nasa ibabaw ng kama habang nakabukas ang pintuan ng cabinet sa silid nito. Hindi ko na ginagamit ang mga yan. Lumapad kasi ang katawan ko dahil masarap pagluto ang ate mo. Natatawa na sabi nito. Salamat po Kuya Robin, malaking tulong po to sa akin. Sagot ko. Totoo yon. Simpleng damit lang na ganito ay sobrang thankful na ako. Pinaglumaan lang ng mga to, pero malaking tulong to sa akin at magagamit ko bilang simula. Sa isang pulubing tulad ko, bawat piraso ng isang malinis na damit ay mahalaga. Kumpara sa iba ay luma na at inayawan dahil bukod sa ginamit na ibigay lang to, pero sa taong tulad ko ay grasya tong dapat na pinagpapasalamat ko. Pasensya ka na at mga pinaglumaan na gamit ko na lang muna pwede kong ibigay sa iyo ngayon. Sabi ni Kuya Robin na inalis sa hanger ang damit at iniabot sa akin. Naku kuya, huwag ka na mag-alala. Ayos na ayos sa akin ng mga to. Isa pa malinis pa tong lahat at hindi naman lahat ang mga pinaglumaan na. Kahit luma na rin po, walang problema dahil magagamit ko pa rin po ang lahat ng mga to sa araw-araw. Nahihiyang sagot ko. Tamang-tama na binigyan niya ako ng mga damit dahil magagamit ko to sa araw-araw. Lalo na at wala ko kahit isang pirasong dala nang dalhin ako bigla dito ni Kuya Robin. Maliban kasi sa sarili ko at sa madungis na damit na tanging meron ako sa katawan ko, ay wala na ako ibang masasabi kong akin na pag-aari ko nang pumasok ako dito sa bahay na ito. Siguro nga'y tinapon na ni Ate Lorena ang damit na hinamad ko kanina sa basurahan. Lumang-luma na kasi talaga yon. At nanlilimahid pa sa dumi dahil hindi naman ako araw-araw ko maglaban ng mga damit at maligo dahil na rin sa wala akong maayos na tinutuluyan. Siya nga pala Lucas, ikaw ba'y malakas na talaga? Tanong ni Kuya Robin nang maisara ang pintuan ng wardrobe nito. Opo kuya, malaking tulong po sa akin na nakatulog ako na maayos matapos kong uminom ng gamot. Pinagpawisan din ako sa mainit na sabaw na binigay ni Ate Lorena kanina. Kaya lumabas ang lamig sa katawan ko. Paliwanag ko. Mabuti kung ganon. Akala ko kung napano ka na kanina. Namumutlak at nanginginig. Tumirik din ang mga mata mo at may tinatawag ang pangalan. Sabi ni Kuya Robin. Anong pangalan po kuya? Tanong ko kasi wala ko natatandaan na may sinabi akong ganon nga. Bukod kasi kay Kuya Robin at Luis ay wala na ako malimit kausap. Abala rin kasi sa lansangan ang mga pulubing naging kaibigan namin ni Luis. Lahat kami iisa ang hinahangad at iyon ang makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Saglit, isipin ko. Abay, mukhang epekto na nagkakaedad na at nagiging makalimutin na ata ako. Natawa ako habang isa-isang tinitiklop ang mga damit na binigay sa akin ni Kuya Robin. Doon ko niya sana to balak iligpit sa silid na pansamantalang pinagamit sa akin na mag-asawa. Pero dahil napasarap ang kwentuhan namin, ay dito ko na lang ginawa ang mga to. Sino si Elise? Tanong nito. Elise? Nagtataka rin na tanong ko. Hindi ko mawari kung para sa akin ba yun o tanong para sa taong kaharap ko. Oo Elise, hindi ako maaari magkamali. Ilang ulit mo siyang tinawag at pinanggit ang pangalan mo. Kung hindi ka lang nagdidiliryo kanina, ay tinawanan sana kita. Maangya nakatingin ako kay Kuya Robin. Hindi ko alam kung tinutokso lang ba niya ako
dahil babae ang pangalan ng binanggit niya. Wala pong kilalang Elise, kuya. Sagot pilit na inaalala ko kung may nakilala ba akong ganitong pangalan, pero hindi ko matandaan. Hindi kaya naengkanto ako doon sa puno? Aba, baka kailangan kitang ipatawas. Kunot noon na tanong nito. Hindi ko alam kung bakit ganito ang tanong niya at anong sinasabi ni Kuya Robin, dahil mukhang may sinabi ako na kamuha ng atensyon nito. Bakit? Ano bang sinabi ko, kuya? Tanong ko papabalik dito. Iniisip ko na lasing ka o kaya naman inaengkanto? English kasing sinasabi mo, tapos sinatanong mo pa kay Elise kung nasaan si Lucas, ikaw yon. Natatawa niya sagot nito. Naku kuya, wala akong muang sa English. Hindi nga ako marunong magsalita niyan at lalong hindi ako nakakaunawa. Kaya baka guni-guni mo lang po yon. Pabiro na sagot ko. Nagkibit balikat ito na mukhang naunawaan naman ang sinabi ko. Siguro nga, ay dala lang yun yung masama ng pakiramdam ko. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig ko at nasabi ko. Kahit ako rin kasi sa sarili ko, ay may kakaiba ko nakikita na tila mga alaala at iba't ibang eksena na pumapasok sa memorya ko na alam kong hindi bahagi ng pagkatao ko. Lalo na sigurado naman ako na buong alaala na meron ako. Wala akong nasaksihang pangyayari gaya ng nakikita ko sa isipan ko. Sa tuwing pipikit ako, kuminsan kaya iniisip ko na lang na baka imahinasyon ko lamang lahat. Nakakatakot, nakakabahala, dahil pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Mukhang hindi na normal ang takbo ng isipan ko. Marahil dahil sa kulang na sustansya ang brain cells ko, kaya nag-imbento na lang ako ng mga kaganapan na kusang pumapasok sa balintataw ko sa mga panahong masamang pakiramdam ko. Gaya ngayon, na may kakaiba na naman akong karanasan at nasaksihan pa to mismo ni Kuya Robin. Mabuti at nagkasya sa akin ang damit na binigay ni Kuya Robin. Dahil ito ang maayos sa suot ko na magpunta ako ngayon dito sa isang fast food restaurant na sinabi niya nakausap na niya ng manager at may trabaho na pwede akong umanong pasukan kung papasa ako sa interview at trial na ipapagawa sa akin. Nakakahiya naman kay Kuya Robin at sa asawa nito'y ginamit ko ng mga bagay na binigay nila sa akin. At laking pasasalamat ko talaga ng sobra dahil ramdam ko na ginagawa ng mabait na mag-asawa ang lahat para tulungan ako mabuhay na marangal at mapabuti ang takbo ng buhay ko. Saludo ko kay Kuya Robin dahil pinatunayan niya na hindi lahat ng pulis ay nakakatakot ang imahe, gaya ng malimit ko napapanood sa TV na police brutality. Isa siyang huwaran, isa siyang anghel na binigay sa akin ng Diyos para gabayan ako sa madilim na landas na meron ako sa kasalukuyan. Tapat si Kuya Robin sa tungkulin at responsableng pulis at asawa. Isang tao may dignidad at ginagawa ang tingin niya itama. Gaya na lamang ang tulungan ako, kaya saludo ako sa kanya. Iba ang pakiramdam na matapos ng ilang buwan na pakalat-kalat ko sa kalsada, ay nagkaroon ulit ako ng maayos na bahay na tinitirhan at masisilungan. Bigla ipakiramdam ko, nagkaroon ako ng saysay sa lipunan at naging totoong tao ako matapos bihisan at tulungan ni Kuya Robin at ng butihing asawa niya. Nasa tapat ako ngayon ng restaurant na sinabi ni Kuya Robin. Dalang isang piraso ng biodata na may picture ko ay pumasok ako. Magalang na hinanap ko ang manager na mag-i-interview sa akin. At laking pasasalamat ko, nakilala na pala niya ako at hinihintay na pumunta kanina pa dito. Actually, hindi na ako dumaan sa formal interview dahil matapos tanongin ang pangalan ko at experience ko sa trabaho, ay sinabi niyang pwede na ako magsimula dahil tanggap na ako. Ang saya ko. Sa wakas heto at may trabaho na ulit ako. Malaking bagay at tulong talaga ang rekomendasyon ni Kuya Robin sa akin, sa kaibigan niya, dahil magsisimula na ako. Ngayon mismo. Mahirap ang naging trabaho ko, lalo na't na-assign ako sa kitchen. Mainit at mausok, pero hindi ako pwede magreklamo, dahil pagkakataon ko na to para magkaroon ng maayos sa pagkakakitaan at kumita sa marangal na paraan para sa sarili ko. Para sa iba, mababa ang magiging all-around staff, tagahugas ng pinggan, at tagang linis, pero ang hindi alam na marami ay isa tong biyaya na itinuturing kong swerte. Maraming kagaya ko dati na walang makuha matinong trabaho. Kahit pa nagsisikap naman ako,
Hindi ko sasayangin ng ganitong bibihirang pagkakataon. Dahil alam ko na hindi sa lahat ng oras ay may taong gaya ni Kuya Robin na handang tulungan ako. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho, Lucas? Tanong ni Kuya Robin nang makauwi ako. Amoy pawis ako at pasapang iba pang bahagi ng damit ko. Dahil na rin sa umaabapaw na tubig sa lababo nang basta na lamang inilagay sa lahat doon. Nang pasaway na waiter ng mga pinggan na dala nito. Ewan ko ba kung bakit mainit ang dugo nito sa akin. Samantalang hindi naman ako nakikialam sa trabahong nakaatas sa kanya. Maayos naman po kuya, natanggap po ako at nakapagsimula na po ngayong araw. Mabuti kung ganon, ituloy mo lang yan at pagbutihin mong trabaho mo. Sigurado ako matutuwa ang boss mo sa'yo, lalo na't masipag kang tao. Kahit pagod sa 12 oras sa trabaho, ay masaya talaga ako. Bukod kasi sa may trabaho na ako ngayon, ay nagawa ko ng bahagihan ng maayos sa pagkain ng mga kaibigan ko sa lansangan. Hating gabi na taga ako nakarating dahil pinuntahan ko pa si Luis sa lugar kung saan kami madalas matulog sa gabi. Binigay ko sa kanyang pagkain na binalot ko dahil maraming mga natirang pagkain ang hindi naman inubos sa mga customer at malinis naman ang mga ito kaya hindi ako nagdalawang isip na ibalot ang mga naipon ko at ipinamahagi sa mga kaibigan ko. Ang gaan sa pakiramdam. Masaya ako matutulog ngayong gabi dahil alam ko na nakagawa na ako ng mabuti sa araw na to. Alam ko na matutulog sila na may laman ng sikmura at hindi gutom gaya na malimit na nararanasan ko sa kalsada dahil sa kawalan ng pera. Naging maayos ang lahat sa akin sa loob ng 2 linggo. Ngunit hindi ko inaasahan na may mga tao palang hindi masaya sa naging takbo ng kapalaran ko. Napag-initan ako ng ilang kasamahan ko dahil lagi pinupuri ako ng manager namin matapos na makita ang dedikasyon ko sa trabaho ko. Nagagalit sila sa tuwing mag-uuwi ako ng pagkain at may mahabang overtime na sila mismong tumanggi at umayaw kaya sinalo ko na lang dahil bukod sa pera ay kailangan ko tagang gawin yon dahil kulang kami sa staff na siyang nakatoka na sa duty. Kahapon kasi nakatanggap ako ng unang sahod ko at naramdam ko ang masayang tingin ng 3 sa mga katrabaho ko. Matapos marinig ang sinabi ng manager namin na ako ang may pinakamataas na bilang ng oras na overtime. Hindi naman kasi ako tulad nila na hindi pa sumasapit ang takdang oras ng uwian ay may nakahanda na silang umuwi. Naririnig ko pa mga plano at usapan nila na may pupuntahan silang bar at magaganda o mano mga babae nagsasayaw doon. Minsan, napailing na lamang ako dahil hindi naman lingid sa kaalaman ko na puro pamayyado mga taong halos lahat ng mga katrabaho ko. Napatanong na lang ako sa sarili ko kung paano nila nasisikmura ang ganun, samantalang may mga asawa na sila na naghihintay sa bawat gabi na uuwi sila. Anong ibig sabihin nito, Max? Nagtataka na tanong ko matapos harangan ako ng 3 sa kasamahan ko sa trabaho habang pauwi ako at dito dumaan sa likuran at exit ng restaurant. Masyado kang epal? Patay gutom? Mapang-uyam na singhal ni Denver na may hawak na tubo. Pabida ka masyado. Anong dala mo? Sigurado ako mga tira-tira na naman yan na pinapakain mo sa pamilya mo. Pumikit lang ako at binaliwala ang mga naririnig ko. Sanay na ako sa lahat ng uri ng mga insulto at pang-aalipusta sa akin sa kalsada. Kaya hindi na ako apektado pa. Hinayaan ko lang sila dahil wala akong balak makapagtalo at makipagbasag ulo sa kanila. Wala akong ginawa sa inyo. Nagtatrabaho ko na maayos para mabuhay na marangal at walang inaapakan. Kaya wala kayong dahilan para guluhin ako. Mahinahon na sagot ko. Umaasa ako na maunawaan nilang kalagayan ko. Ayoko na kaawaan ako ng kahit na sino. Kaya ginagawa ko ang lahat para magkaroon ako ng lakas sa tumayo sa sarili kong mga paa. Ngayon, para ka maamong tupa? Samantalang sipsip kang gago ka? Napaigik ako nang sikmuraan ako nang lumapit sa akin si Carlo. Hindi ko inaasahan ang bilis ng kamao niya dahil nasa kaharap ko na si Denver at Max ang atensyon ko. Tuturuan ka namin ng leksyon na magtanda kang tarantado ka? Singhal ni Max na sinuntok na rin ako. Panay ang salag ko sa mga kamao na tumatama sa katawan ko pero dahil 3 sila, ay wala akong nagawa ng sunod-sunod na tamaan ako sa muka at katawan.
Sa susunod na maging bida-bida ka, tutuluyan ka na namin gago? Magtanda ka. Matagal na ako nang gigigil sa'yo. Hindi ko na alam kung gaano katagal nila akong binugbog dahil pakiramdam ko ay namamanhid at naparilisan ng katawan ko. Narinig ko ang bawat pagbabanta ng mga kasamahan ko sa trabaho pero wala akong magawa dahil bukod sa mag-isa lang ako ay nanghihina na ako. Siguro naman pagkatapos nito, magtatanda ka na at matututo ka ng lumagar sa lugar mo. Hindi kami ang dapat na kinakalaban mo dahil sa lahat ng ayaw ko ay nasasapawan ako ng gaya mo. Isang palo sa likod ang naramdaman ko bago ako tuluyang bumagsak sa malamig at basa pang kalsada. Hindi ako sumagot dahil wala akong ibang ginusto sa mga oras na ito kundi matapos na ang lahat. Lalaki ako, oo, pero hindi ako ganun katapang pagdating sa pakikipagbasag ulo na gaya nito. Nakatira man ako sa kalsada at lumaki walang mga magulang, pero minabuti kong maging mabuting tao, kaya wala akong nakikitang dahilan para maranasan to. Malupit ang mundo, mas lalong malupit ang karamihan sa mga taong nakakasalamuha ko, pero kailangan ko lumaban. Hindi man ako matapang para labanan sila ng pisikal, pero matatag ang loob ko, nababangon at haharap sa kanila. Wala akong kasalanan para matakot at manahimik na lamang. Soon babalikan ko sila at pagbabayarin sa ginawa nilang pananakit sa akin sa paraang alam ko. Naniniwala ako na pantay pa rin ang batas at hustisya. Mananagot silang tatlo sa pananakit nila sa akin at hindi ako papayag na dito na lang matapos ang lahat. Lalo pat may banta sila sa buhay at kaligtasan ko. Napapikit na lamang ako para sikapin na bumangon. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyari na maramdaman ko na may bumangga sa akin dahilan para bumagsak ako ulit sa lupa at tuluyang mawala ng malay. Kill him! Kill him! And burn his body after. Kill him! Nagpabaling-baling ako dahil alam ko na hindi nagbibiro ang mga taong may sabi nito at nasa paligid ko. Sunod-sunod na putok ng baril ang sumunod na narinig ko at hindi nga ako nagkamali na totoong hinala ko dahil naramdaman ko ang mga bala na bumaon sa katawan ko. Siguraduhin niyo wala may iwan na bakas o ebidensya sa lugar na to dahil mananagot tayo kay Big Boss. Alam ko sa sarili ko na hindi ko sila kilala pero narinig ko na ang mga boses nila dati pa. Boss, handa na ang lahat. Sabi ng isa sa nanlalabong paningin at magulong isipan. Naamoy ko ang gasolina na pakiramdam ko ay sinaboy sa katawan at paligid ko. Silaban nyo na matapos na. Utos ng lalaki nang kanina pa'y nagmamando na sa mga kasama. Boss, si Big Boss na sa video call. Gusto niyo makita kung paano natin susunugin ang buhay na mayabang na to. Nahindik ako sa mga narinig ko. Mukhang dito na matatapos talagang walang kwentang buhay ko. Dahil hindi titigil ang mga to nang hindi magtagumpay sa masamang plano laban sa akin. Hindi ko sila kilala. Yun ang sigurado ko. Pero mukhang malaki ang galit nila sa akin para saktan ako ng ganito. Kung bakit nila ginagawa to, hindi ko rin alam, boss. Tinapos na namin ang trabaho. Mayabang na balita nang sa tingin ko ay leader ng grupo. Napapirma mo ba? Tanong agad ng kausap nito mula sa kabilang linya. Pero rinig ko dahil naka-full ang volume ng cellphone na gamit nito. Boss, nagmatigas. Kahit anong bugbog at torture na ginawa namin, ay hindi namin napilit na piga. Bobo, yan na nga lang ang mga trabaho mo? Hindi mo pa nagawa na maayos? Kailangan kong dokumento na may pirma niya. Dahil kung hindi, nagsayang lang kayo ng oras. Malakas sa bulyaw ng kausap nito. Tingnan mo kung buhay pa. Ramdam ko na may lumapit sa akin at tinampal ang pisngi ko. Pero hindi ako nagmulat ng mga mata at nanatiling nakapikit. Pakiramdam ko'y pagod na ako at ang tanging gusto ko na lamang ay matulog sa mga oras na to. Dahil baka sakali na bukas pagising ko ay iba na ang lahat at hindi na ganitong sitwasyon ko sa buhay. Paulit-ulit na lumalaban ako para mabuhay at magkaroon ng silbi sa lipunan. Pero sadyang ipinanganak na malang siguro talaga ako. Dahil kahit anong pilit at pagsisikap ko, ay nawawalan to ng saysay at kabuluhan. He's dead, boss. Narinig kong sabi pa ng lalaki na siya palang lumapit at humawak sa akin.
Estupido! Nasayang ang lahat ng plano ko. Huli mga salitang narinig ko sa kausap ng lalaking malapit sa akin. Gustuhin ko man marinig pa, pero dahil sa tama ng bala sa katawan ko, ay para ko nauupo sa kandila na unti-unting nawawala ng malay at lakas. Siguro panahon na to para mawala ako sa mundo at tuluyan ng matapos ang paghihirap ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.